So yun, magandang araw mga Repa Pits, at ngayon andito naman kami sa gitna ng bukid ng aking lolo at lola. Ayan, nagpamaringas kami ng apoy. Pinulot namin yung mga sanga-sanga ng kahoy, dito lang yan sa bukid, syempre. Napakasarap magsaing sa kahoy. May dala na kaming kawali, ayan. Muntik pang mahulog. Obvious naman syempre, magluluto kami. At ang lulutuin namin ay ang pambansang putahe ng Pilipinas. Hintayin lang natin uminit ang kawali. Yung mainit na pwede mong isa lang yung pagmumukha mo. At eto na ang mga sangkap. Meron tayong baboy na nakakangilo ang taba, bawang sibuyas na tinadtad, at naghihintay na ang ating kawali na may gumukulong mantika. Iyon na nating ilagay itong sibuyas. Kasi hindi pwedeng bawang kasi madaling masunog ang bawang. Ayan. Mekos lang. Galing yan. Mekos lang, insan. Geng. Shoutout kay Mr. Nobody. Yan, kaibigan natin. Nagbabakasyon yan sa Thailand. Yan, medyo maluluto na yung sibuyas. Tsaka natin susunod tong bawang. Ang ganda ng apoy, ang pula-pula. At ayan, hinahangin-hangin pa kasi mahangin dito sa bukid, gitna ng kabukiran. Megos lang, insan. Megos. Pati yung apoy nagmemegos. At eto na, isusunod natin yung baboy na walang kataba-taba, na panigurado hindi magmamantika ang iyong nguso habang ikaw ay kumakain. Kinakain mo tong baboy na walang kangilong-ilo sa iyong mga pisnging naglalakihan. Megos ng taba habang nagmamantika. Megos lang, insan. Yan, unti-unti nang nagmantika. At kasama ko pa, nakipagkulab pa sa akin, ito si Almasang Kitchen, na galing pa mula sa bansang Serbia. Gusto nyo daw matuto magluto ng adobo at matikman ang mga iba't ibang pagkaing Pinoy. Napakagaling niya rin mag-megos. Pati yung camera umalog na dahil sa megos. Ganito talaga ang tamang pag-adobo ng mga tropa pits. Kailangan sinasangkot siyang mabuti para medyo matanggal ang lansa sa mga karne. Ayan, nakikita nyo ang gandang pagmasdan ng bagang nagdidingas at ang sandok na gawa sa kahoy na panghalo na pang megos sa ating adobo. At hayaan lang natin na ganyan. Napakaganda naman talaga ng camera na ating ginamit. Walang kagalaw-galaw. Grabe. Ayan, binabasbasan pa ang ating adobo. At ilalagay na, syempre, dato puti, bekanaman. Toyo, ilagay lang. Ayan, ibuhos, dahan-dahanin para mas manuot ang lasa ng ating soy sauce na dato puti. Daig pa ang lumilindol sa napakagandang stabilizer ng camera na ito na walang kagalaw-galaw. At sumisilip na yan si Dato Puti Suka. Siyempre hindi mawawala yan. Mas maasim pa yan sa ngiti ng mukha ng iyong kaibigan na sobrang sakaplastikan. At hayaan lang natin to mga beshi na wag haluin. Pero ay nahalo. Wag mong haluin. Bullshit. Dahil kaya daw hindi pwedeng haluin paglagay ng suka ay para mas lalong kumapit yung asim ng suka sa mga bawat putahe na niluluto natin, lalo dito sa adobo. At eto, ayan, minagic pa, maglalagay na ng paminta. Ibudbud lang. Ang ganda ng kulo, pero yung camera parang lumilindol talaga. Ilagay na natin tong dahon ng laurel. Yan, muntik pang lipa rin. Mainhin na mekos. Nilagay ang tubig, syempre. Pakukuluin pa ba yan? Ayan, tak lang. Hintayin natin. At syempre, takpan ng mabuti para maluto. Mas madali ang paglambot, syempre. Ayan, ito nga palilutuan na kubo. At ayan na si Almasang Kitchen. Lumabas na, tinignan na. Inaamoy niya na kung maluluto na ba ang adobo. Binuksan, hinawakan sa takip. Himalang hindi siya napasok. Wow naman!
At ayan, luto na ang aming pinaghirapan na adobo na dinakdak ang sabaw sa kanin. Napakasarap talagang kumain dito sa gitna ng kabukiran. Ang ganda ng kulay ng adobo, mamula-mula at ayan pa na meron natira pa sa kawali. Nagkakabulol-bulol na ako dahil sa sobrang gutom.